Nang magsimulang kumilos ng hindi natural ang isang bata at walang makapagpaliwanag sa nangyayari. Nagsisimula ang pelikula sa isang proyekto ng paghuhukay sa Iraq, na pinamumunuan ng isang pari na nagngangalang Padre Marin, isang lalaking kilala hindi lamang sa kanyang pananampalataya, kundi pati na rin sa kanyang kadalubhasaan bilang isang arkeologo. Sa panahon ng paghuhukay, natuklasan niya ang isang artifact na nagtuturo sa pagkakaroon ng isang sinaunang demonyo na kilala bilang Pazuzu, isang nakakatakot na nilalang sa mitolohiya ng Babylonian. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang isang gaya ng dati, minsan nang hinarap ni Marin ang mismong demonyong ito nang saniban nito ang isang babae. Ang kwento ay lilipat sa Washington, D.C., partikular sa Georgetown, kung saan ipinakilala tayo kay Chris McNeil, isang kilalang aktres na abala sa kanyang karera. Kamakailan lamang ay lumipat siya sa isang bagong bahay upang suportahan ang kanyang schedule sa paggawa ng pelikula habang pinalalaki ang kanyang anak na si Regan ng mag-isa bilang isang solong magulang. Dahil sa abalang pamumuhay ni Chris, madalas na nag-iisa si Regan sa bahay, bagamat kumuha si Chris ng yaya at mga tauhan sa bahay para samahan siya para hindi siya makaramdam ng kalungkutan. Isang araw, habang nagpapahinga si Chris sa paggawa ng pelikula, nagpasya siyang makasama si Regan sa pamamagitan ng paglalaro sa silong ng kanilang bahay. Doon natuklasan ni Chris ang isang Ouija board, na lumabas na pag-aari pala ni Regan. Ipinaliwanag ni Regan na natagpuan niya ito sa isang aparador sa silong at madalas niya itong ginagamit sa paglalaro. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na mayroon siyang isang di nakikitang kaibigan na tinatawag niyang Kapitan Howdy. Hindi niya namamalayan na ang figurang ito ay ang demonyong si Pazuzu na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa kabila ng kanyang masayang anyo, si Regan ay talagang nalulungkot, na siyang dahilan kung bakit siya mahina sa presensya ng nilalang na ito. Sinamantala ng demonyo ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng paglapit sa kanya at pagpapanggap na kaibigan niya. Isang gabi, nagising si Chris sa tunog ng telepono at nagulat nang makitang natutulog si Regan sa kanyang silid. Nang tanungin, sinabi ni Regan na madalas na gumagalaw ng mag-isa ang kanyang kama, kaya natatakot siyang matulog ng mag-isa. Gayunpaman, ibinaluwala ito ni Chris bilang imahinasyon lamang ng isang bata at hindi niya ito masyadong iniisip. Kinabukasan, dinala ni Chris si Regan sa ospital upang suriin ang kanyang kondisyon, ngunit doon, napansin nila ang mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Biglang nagsimulang kumilos si Regan ng kakaiba, kumakanta ng walang dahilan, at nagsalita ng masakit sa nurse na sumusuri sa kanya. Ipinaliwanag ni Dr. Klein kalaunan na maaaring nakararanas si Regan ng isang neurological disorder na karaniwan sa mga batang kasing edad niya, posibleng dulot ng emosyonal na stress mula sa kalungkutan. Bagamat tila makatwiran ang paliwanag, nararamdaman pa rin ni Chris na may mali, ngunit nagpasya pa rin siyang iuwi si Regan. Nang gabing iyon, nagdaos si Chris ng isang maliit na pagtitipon sa bahay nito, ngunit ang nakaka-relax na kapaligiran ay mabilis na naging awkward nang muling kumilos nang hindi naaangkop si Regan sa harap ng mga bisita. Bastos siyang magsalita at ikinahihiya ang lahat sa pamamagitan ng pagpapabasa sa sarili sa carpet, na nag-iwan kay Chris na labis na napahiya habang humihingi siya ng tawad sa kanyang mga bisita. Pagkatapos noon, dinala ni Chris si Regan sa kanyang silid upang makapagpahinga ito. Sa loob ng silid, si Regan, nalilito at natatakot, ay nagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanya dahil pakiramdam niya ay wala siyang kontrol sa kanyang sariling mga kilos. Matapos siyang pakalmayan hanggang sa makatulog, lumabas si Chris ng kwarto, ngunit hindi nagtagal, muling naging tensyonado ang kapaligiran. Habang pababa na sana siya, nakarinig si Chris ng sigaw mula sa kwarto ni Regan, at sa takot, agad siyang tumakbo pabalik upang tingnan kung ano ang nangyayari sa kanyang anak. Pagpasok ni Chris, labis siyang nagulat nang makita ang kama ni Regan na marahas na umuuga ng walang anumang lohikal na paliwanag. Lalo lamang lumala ang kanyang pag-aalala dahil sa pangyayari, kaya kinabukasan, dinala niya si Regan pabalik sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay tila mas lalong hindi matatag ang kondisyon ni Regan habang patuloy siyang lumalaban at muling nagsasalita sa paraang masyadong malupit para sa isang batang kasing edad niya. Pagkatapos ng pagsusuri, ipinaliwanag ng doktor kay Chris na maaaring may sakit si Regan sa neurological disorder na maaaring magdulot ng mga halusinasyon, at iminungkahi rin niya na ang pagyanig ng kama noong nakaraang gabi ay malamang na sanhi ng muscle spasms. Agad na tinanggihan ni Chris ang paliwanag na ito,
iginiit na nasa kama siya noong mga oras na iyon at malinaw na nararamdaman kung gaano kalakas ang paggalaw, isang bagay na naniniwala siyang hindi maaaring sanhi ng mga ordinaryong kirot. Gayunpaman, nananatiling matatag ang doktor sa kanyang medikal na pangangatwiran at inirerekomenda na sumailalim si Regan sa isang mas masusing pagsusuri sa utak. Habang isinasagawa ang pamamaraan, tila dumaranas ng matinding sakit si Regan, na lalong nagpalungkot kay Chris na makita ang kanyang anak na babae sa ganoong kondisyon. Gayunpaman, nang lumabas ang resulta ng brain scan, walang nakitang abnormalidad, at ayon sa medikal na pagsusuri, idineklarang ganap na normal si Regan. Dahil walang senyales ng malubhang kondisyon, pinayagan siyang umuwi upang magpahinga. Sa kasamaang palad, sa halip na bumuti, lalong lumala ang kondisyon ni Regan pagkabalik nila. Dahil sa pakiramdam na nawawalan na siya ng kontrol, mabilis na tinawagan ni Chris si Dr. Klein at pinapunta ito sa bahay. Pagdating niya, laking gulat niya nang makita si Regan na nakakaranas ng matinding seizure sa kakaibang paraan, at sa isang punto, sumigaw pa si Regan ng tulong habang nagbabanta. Habang sinusubukang lapitan siya ng doktor, bigla siyang inatake ni Regan, kaya napilitan siyang magbigay ng sedative injection para pakalmayan ito. Kahit nasaksihan mismo ang lahat, iginiit pa rin ni Dr. Klein na magsagawa ng isa pang pagsusuri sa utak, na naging dahilan upang mawalan ng pasensya si Chris dahil pakiramdam niya ay patuloy itong tinatrato ng mga doktor bilang isang normal na isyong medikal gayong, sa kanyang palagay, may nangyayaring mas hindi natural. Matapos ang mahabang pagtatalo at makitang patuloy na lumalala ang kondisyon ni Regan, pumayag si Chris sa isa pang pag-ikot ng mga pagsusuri, kahit na ang mga resulta ay muling nagpapakita ng walang problema sa utak ni Regan. Pagkatapos nito, umuwi si Chris upang tingnan ang kalagayan ng kanyang anak. Pagpasok niya sa silid, napansin niya ang bukas na bintana, kasabay ng nagyayelong hangin na nagpapalamig sa silid. Ikinainis ito ni Chris dahil inakala niyang iniwan ng tagapag-alaga si Regan ng mag-isa sa ganoong kalagayan. Di nagtagal, bumalik si Sharon at ipinaliwanag na bago umalis, hiniling niya kay Burke, ang assistant ni Chris, na bantayan si Regan. Gayunpaman, may kakaiba sa pakiramdam nang wala si Burke sa bahay. Di nagtagal, may dumating na may dalang nakakagulat na balita na namatay si Burke matapos mahulog sa hagdan, at nabali ang leeg. Mas lalong naging nakakatakot ang sitwasyon nang biglang lumitaw si Regan sa tuktok ng hagdan, na gumagalaw sa nakakagambala at hindi natural na paraan na. Nagpatarante sa lahat, dahil napagtanto nilang walang lohikal na paliwanag sa nangyayari. Sa wakas ay nagpasya si Chris na humingi ng tulong sa isang psychiatrist upang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang anak. Sa sesyon, gumamit ang psychiatrist ng hypnosis upang tuklasin kung ano ang nasa loob ni Regan, kabilang ang pagtatanong tungkol sa nilalang na tinatawag niyang Captain Howdy. Gayunpaman, tila natatakot si Regan at sinabing wala siyang alam. Nang sinubukan ng psychiatrist na makipag-ugnayan palalo sa presensya sa loob niya, naging mapanganib ang sitwasyon ng agresibong tumugon ang nilalang at inatake siya. Samantala, lumipat ang kwento sa isang detective na nagngangalang William na nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Burke. Bilang bahagi ng kanyang investigasyon, nakilala niya si Padre Damian, isang pari na mayroon ding background sa psychiatry, upang tulungan siyang maunawaan ang kakaibang katangian ng kaso. Ipinaliwanag ni William na ang bangkay ni Burke ay natagpuan sa hindi natural na kalagayan, na ang ulo ay nakabaluktot ng 180 degrees, isang bagay na mahirap ipaliwanag bilang resulta ng isang simpleng pagkahulog. Dahil dito, hinala ni William na maaaring pinatay si Burke bago siya itinapon sa hagdan. Samantala, ang kondisyon ni Regan ay patuloy na lumalala sa isang tunay na nakababahalang punto, na napilitan ang mga doktor na pigilan ang kanyang katawan, upang maiwasan niyang saktan ang kanyang sarili o ang iba. Siya ay inilagay sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa, ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsisikap sa medisina, tila walang gumana. Kahit na matapos masuri ng 12 ng mga doktor, wala ni isa ang nakatuklas sa eksaktong sanhi ng kanyang kondisyon, hanggang sa kalaunan ay sumuko na si Dr. Klein at ang iba pang miyembro ng medical team at inamin na ang kaso ay lampas sa kanilang pangunawa. Matapos mabaygo ang lahat ng mga medikal na pamamaraan na magbunga ng anumang resulta, sa wakas ay nagmungkahi si Dr. Klein ng isang bagay na lubhang kakaiba, na hiniling kay Chris na humingi ng tulong sa isang pari upang magsagawa ng exorcism. Nagsimula siyang mag-isip na ang nararanasan ni Regan ay maaaring hindi isang ordinaryong sakit, kundi resulta ng isang bagay na hindi nakikita.
Ipinahiwatig pa niya na ang kawalan ng espiritual na paniniwala sa buhay ni Chris at Regan ay maaaring naging dahilan upang mas maging mahina sila sa mga ganitong kaguluhan. Samantala, ipinagpatuloy ni Detective William ang kanyang investigasyon sa lugar ng pagkamatay ni Burke at natuklasan ang ilang kaina-hinalang pahiwatig. Nakakita siya ng isang bato na kahawig ng isang sinaunang artifact, katulad ng natuklasan ni Maren kanina, na nagpapalakas ng kanyang hinala na may kakaibang nakatago sa likod ng kasong ito. Natuklasan din niya ang ebidensya na nagmumungkahi na si Burke ay nasa loob ng silid ni Regan bago ang insidente, na nagdulot ng seryosong mga katanungan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon. Pagbalik sa bahay, naharap si Chris sa isa pang kakaibang pangyayari nang matagpuan niya ang isang krusipiho na mahiwagang inilagay sa ilalim ng una ni Regan, kahit na walang sino man sa bahay ang umamin na naglagay nito doon. Hindi nagtagal, binisita ni Detective William ang bahay upang magtanong patungkol sa pagkamatay ni Burke. Sinubukan niyang alamin kung may naaalala pa si Regan mula sa gabing iyon, ngunit ipinaliwanag ni Chris na si Regan ay labis na pinatahimik, kaya malamang na hindi na niya maalala ang anuman. Lalo lamang itong nagpalala sa kalituhan ni William, bagamat pinaghihinalaan pa rin niya na maaaring may sangkot na isang taong may pambihirang pisikal na lakas, ngunit ang kaso ay hindi humantong sa malinaw na konklusyon. Pagkaalis ni William, muling naging tensyon na doang. Paligid ng bahay ng makarinig si Chris ng mga nakakagambalang ingay na nagmumula sa kwarto ni Regan. Pagpasok niya, nakita niya ang mga bagay na gumagalaw at lumilipad sa paligid ng kwarto, habang ang kilos ni Regan ay lalong naging nakakabagabag, habang sinisimulan niyang saktan ang sarili. Sa sandaling iyon, ang presensya sa loob ni Regan ay tila direktang nagsasalita kay Chris, nagtatanong kung tunay ba niyang naiintindihan ang ginawa ng kanyang anak, na lalong nagpatakot sa sitwasyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sa wakas ay hinanap ni Chris si Padre Damien at sinabi rito ang lahat ng nangyari kay Regan. Nagmakaawa siya rito na magsagawa ng exorcism, bagamat noong una ay tumanggi ito dahil sa mataas na panganib na kaakibat nito at sa pangangailangan ng opisyal na pag-aproba mula sa simbahan. Gayunpaman, dahil sa nakikita kung gaano nakadesperado si Chris, kalaunan ay pumayag si Padre Damien na tumulong, sa kondisyon na kailangan muna niyang mangalap ng sapat na ebidensya. Pagkatapos ay binisita niya ang bahay ni Chris upang masaksihan mismo ang pakikipag-ugnayan kay Regan. Sa loob ng silid, sinubukan niyang makipag-usap sa nilalang sa loob ni Regan, at mabilis na naging malinaw sa kanya na ito ay higit pa sa isang normal na kaguluhan. Nagawa pa nga ng nilalang na ibunyag ang malalim na personal na impormasyon tungkol kay Padre Damien, kabilang ang kamakailang pagkamatay ng kanyang ina, isang bagay na hindi dapat malaman ng iba. Lalo lamang nitong pinatitibay ang kanyang paniniwala na may kinakaharap siyang isang bagay na talagang hindi natural. Kung totoo iyon, alam mo na siguro ang apelyido ng aking ina noong dalaga pa siya. Bago umalis, tinanong ni Padre Damien si Chris ng isang mahalagang tanong, kung alam ba ni Regan ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, at mariin itong itinanggi ni Chris, na ipinaliwanag na kamakailan lamang sila nagkakilala. Matapos tipunin ang lahat ng kinakailangang ebidensya, formal na humingi ng pahintulot si Padre Damien mula sa simbahan upang magsagawa ng isang exorcism. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, nagbigay ng pagsang-ayon ang simbahan. Ngunit sa isang mahalagang kondisyon, kailangang makilahok si Padre Maren sa ritual dahil sa kanyang nakaraang karanasan sa pagharap sa demonyong si Pazuzu. Walang pag-aalinlangan, tinanggap at inihanda ni Padre Maren ang sarili na harapin muli ang nilalang na minsan niyang natalo. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakarating si Padre Maren sa bahay ni Chris upang tulungan si Padre Damien, muling nakaharap ang demonyong si Pazuzu na kanyang natalo noon. Walang pag-aaksaya ng oras, agad nilang sinimulan ang ritual ng pagpapalayas ng demonyo. Lalong nagiging tensyonado ang kapaligiran sa loob ng silid habang binibigkas ang mga panalangin at iwinisik ang banal na tubig kay Regan, habang patuloy na lumalaban ang nilalang sa loob niya. Paulit-ulit na sinusubukan ng demonyo na pahinain ang pananampalataya ni Padre Damien sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya sa psikolohikal na aspeto, at sinasabi pang ang nasa impyerno na ang kanyang ina, na nag-iwan sa kanya na nanginginig at sandaling nawalan ng masabi. Ang matagal na ritual ay unti-unting naubos ang enerhiya ng parehong pari, at sa isang punto ay tila pagod na pagod si Padre Maren at sandaling lumakad papunta sa banyo upang pakalmeyan ang sarili.
Nagiging malinaw na siya ay nasasaktan habang umiinom ng gamot, na nagpapakita na ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi kasing lakas ng inaakala. Samantala, bumalik si Padre Damian sa silid upang tingnan si Regan, ngunit naharap din siya sa parehong manipulasyon habang ang nilalang ay nagkatawang tao bilang kanyang ina, na tinatangkang sirain ang kanyang pananampalataya mula sa loob. Nang makitang nagsisimula ng mawalan ng kontrol si Padre Damian, nagpasya si Padre Meren na ituloy ang ritual ng mag-isa at hiniling sa kanya na umalis ng silid, sa takot na ang kanyang nanginginig na kalagayan ay maaaring maglagay sa panganib sa proseso. Gayunpaman, hindi nagtagal, bumalik si Padre Damian, na may naramdamang mali. Pagpasok niya, laking gulat niya nang makitang si Padre Meren ay nakahandusay at walang buhay sa kama, dahil inatake sa puso. Dahil sa galit at desperasyon, matapang na nagdesisyon si Padre Damian na harapin ang nilalang at pilitin itong umalis sa katawan ni Regan. Hiniling niya na sana'y pumasok ito sa kanya, isang mapanganib na kilos na sa tingin niya ay ang tanging paraan upang mailigtas siya. Sumunod ang nilalang, inilipat ang sarili bilang si Padre Damian. Nang mapagtanto na hindi niya ito kayang labanan ng matagal, gamit ang huling bahagi ng kanyang kamalayan, isinakripisyo ni Padre Damian ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtapon sa bintana, pagtatapos ng lahat at pagtiyak na ang banta ay hindi na makakasama kay Regan. Matapos ang nakapangangilabot na pagsubok, sa wakas ay nagkamalay si Regan at unti-unting bumalik sa normal. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa sakripisyo ni Padre Damian. Dahil napagtanto ni Chris na napakaraming masasakit na alaala ang nakatago sa bahay, nagpasya siyang iwan ito kasama si Regan at magsimula ng bagong buhay sa Europa, sinusubukang mag-move on mula sa lahat ng kanilang pinagdaanan. At dito na matatapos ang kwento.